Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ito po pag-usapan natin mga kababayan, no? Ito pong si Harry Roque, siya po ang mainit ngayon, no? At ito pong si K9 ng mga Duterte. No? Yun po yung sabi ni Congressman Acop si Bato de la Rosa. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa video premiere at live stream. Shout out po lahat sa inyo at hindi ko na kayo maisa-isa, and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, itong si Harry Roque. Kasi po, mukhang nagtatago na po ito after na hindi po siya pumunta sa last Quadcom hearing at hinahanap po yung pinramis niyang mga dokumento. Siguro na-realize niya, these documents that he's in possession with ay mai-incriminate siya, malalaman kung paano siya nagkaroon ng malaking pera, no? Makikita niyo mamaya, may isa pong report ang Rappler, meron silang ginawang chart na kung saan biglang lumobo ang kayamanan ni Harry Roque. Ano kaya ang kanyang mga negosyo, ang kanyang ari-arian, at ang kanyang business, parang gano'n, negosyo, no? Ang laki. So now, nung sinerban po siya ng arrest warrant because second, contempt niya, hindi siya na makita, ito po ang sabi ni Dan Fernandez sa, nire-review muna tayo ha, sa bagay na iyan, no? Sa impact leadership. The PNP is now fully engaged in the manhunt for attorney Harry Roque. We are coordinating closely with the National Capital Region o NCRPO and the CIDG group to ensure his swift apprehension. Kasi nung dinala po sa opisina niya, sa law firm niya sa Makati yung arrest warrant, hindi po tinanggap nung mga naandoon. Kasi wala naman daw si Roque, no? At eto nga po, idagdag din natin ito, another quote card ni spokesperson PNP Colonel Jim Fajardo. All of enforcers who have received a copy of the contempt order, they can arrest attorney Harry Roque if they see him. The PNP has been directed to assist the House, Sergeant at Arms, in finding Roque. Ayun po, nakikipagtulingan na po ang mga kapulisan sa Sergeant at Arms ng Kongreso. Now, ito po yung balita ng Manila Bulletin, no? September 16. Ang sabi dyan, nagtatago na? PNP says Harry Roque nowhere to be found. Wala po talaga. Kaya nga po sabi ni spokesperson Colonel Jim Fajardo, lahat ng nakareceive ng contempt order, arrest warrant, pwede nang hulihin si Harry Roque kung siya man po ay makita. No? Sino kaya ang mga nakareceive niyan? Baka sa NCRPO o sa buong Pilipinas na. The question is, nasa Pilipinas pa ba si Roque o nakalabas na? Kasi wala naman yata siyang immigration lookout bulletin o wala siya sa hold departure. So, he can go freely, di ba? Walang hold departure order Siguro, yung hold departure order will take effect pag meron ng arrest warrant. Pero kailan lumabas ang arrest warrant? Baka inunahan niya na, di po ba? Kasi yun po yung pagkakaalam ko, yung sinabi dati ng immigration na even though wala siyang hold departure order, the arrest warrant will suffice that. No, magti-take effect yung arrest warrant kasi may arrest warrant ka na kailangan ka nang i-hold, di ba? Yun ang ano doon. Kung wala kang arrest warrant, wala kang hold departure, laya ka, di ba? Makakaalis siya. So ang tanong nga, sabi nga dan dito nung sinungaling na jukebox ko dito ka na lang sa LA. Igugurgur ko nila sa Pilipinas. Yan, di ka naniwala, Roque, bala ka. Ngayon, nasaan ng pagkamaisog mo? Mamaya mga kababayan, papathayaw at hapyawan lang natin yun, no? Former presidential spokesperson Harry Roque could no longer be located, the PNP said on Monday, after police forces were tapped to locate him following the issuance of arrest order by the House. PNP spokesperson Colonel Jim Fajardo said operatives of the CIDG went to the two houses. Pumunta pa pala sila sa bahay ni Roque, dalawa, in Metro Manila after receiving the arrest order, but the former government official was nowhere to be found. Nagtago na po yan. Maraming pwedeng pagtaguan si Roque, tulad ni Kibuloy, no? Marami pong mga alipores yan. Baka nga kinakanlong na naman yan, no? Kaya yung mga nagkakanlong kay Roque, pag nahuli ka, yari kayo. The arrest order was addressed to law
enforcer. So, any law enforcer could arrest. Ito po yung sabi kanina sa code card. You know? Roque was first detained after he was cited in contempt by the House Quadcom Committee investigating the war on drug and the illegal POGO. The same House Committee ordered Roque to submit his SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, and other documents related to his family firm, Biancham, a subsidiary in Benguet called PH2, and a deed of sale of 1.8 hectare Parañaque property. Roque promised, siya nag-promise to comply but failed to do so despite repeated summons and later criticized lawmakers. The PNP has been in deportation of blah blah blah, ganyan. Okay? Now, dito po sa ulat ng Rappler, ang sabi dito, Harry Roque's wealth increase puts him in Pogo probe hot list. Kasi kaduda-duda po mga kababayan. Siguro alam nyo na ito no? In 2017, Roque's company, Biancham, went from having only 1.5 million in net cash to a 215 million pesos cash flow in 2018. Biglang lumobo. More than 200%, no? Biruin nyo, 1.5 lang naging ang kinita niya is 124 o 23? 123.5 million pesos. Roque attributes this to a sold family property. O yun naman pala, Roque. No? So, nandito po sa report ng Rappler yung mga history, no? Nung ano nila. Kung gusto nyo, basahin nyo na lang po. Ang title po ng article, Harry Roque's wealth increase puts him in Pogo probe hot list. Kaya yun ang gustong makita ni Attorney Luis Tro, paano siya nagkaroon ng ganyan? Di po ba? Okay, ang laki. May nahuli pang 2 Chinese fugitive doon sa bahay niya sa Baguio, o sa rest house niya doon. O ano na, Roque? Di ba? Tapos may sinaiwalat pa sa Diliserna na meron kayong joint account na 3 million. How did you amass that wealth? Yung bang 1.8 ano ba yan? Yung 1.8 hectares mong lupa sa Parañaque na sinasabi niyang ibinenta nila, ganun-ganun ba ang halaga nun? 123.5 million pesos? Di ba? Grabe ang pagtaas ng pera niya, mga kababayan. So that's why tinatanong siya, ano pa bang meron sa'yo? Baka naman hindi lang Pogo. Baka iba pang mga illegal activity dyan. Duda lang. Baka naman, Roque, baka meron ka pang drug money dyan. Tatanong lang po, mga kababayan. Tingnan na lang natin itong chart na ito ng Biancham Holdings. Ito po galing po sa Rappler. Harry's family company Biancham incorporated in 2014 with paid up capital of only 125,300 pesos. In 2018, lumobo po ng 67 million yung pera nila. Di ba? Grabe ito. In 2018, Biancham have a total cash flow of 125 million in financing activities. Tingnan mo naman, paano ka nagkaroon ng ganito, Roque? Kaya yan ang gusto nilang makita. Kung bang yung pera mo na to, galing sa tamang pamamaraan. Yun ang gusto nilang makita. Yung mga dokumento, kung yung mga dokumento na ay mag-a-add up doon sa na-find out nila. Kaya pala kayang-kaya mo mag-donate ng 36 million pesos campaign funds kay Tamil Mill. Pero sinasabi mo wala kang kakayahan para kumandidato na hindi sasabit sa Uniteam. Di ba? Ayan lang 125 million from merely 125,000 pesos naging 125. Tangina, 10,000 ano yan? Ilan? 100% increase? Di ba, mga kababayan? Basahin nyo na lang po dyan sa Rappler, Yan po yung article, Pinakita ko sa inyo. Kasi ang haba, Haba tayo, mga kababayan. Ang endgame nito is, kailangan malaman paano ka nag-amas ng ganon from 125,300 pesos becoming 125 million. Hindi naman siguro yung lupa mong 1.8 hectare dyan sa Parañaque, sabi mo na ibinenta ninyo, nagkakahalaga ng 125.5 million. Ang laki nun. Dinaig mo pa yung 30 hectares ng Kojic. Di po ba? So nakakapagtaka lang. Ikaw naman din lang ang nag-promise, di ba, Roque, na
Opo, i-comply ko po, dadaling ko po dito. Pero nung nalaman mo, paulit-ulit ako dito. Nung nalaman mong, ay, teka muna, mai-incriminate ako dito. Ayun na, kung ano nang pinagsasabi mo. Pinagsasabi mo na, pinagtutulungan na ako, wala naman silang kapangyarihan. Ano pang sabi mo dito, ha? Dito po sa GMA News, anong sabi niya? Yung kanyang video, no? Kasi nag-video siya. Harry Roque accuses House of power tripping. Ay nako, ang dami mo nang sinalag, Roque. Pero ikaw nung ikaw yung nasa House, nung iniimbestigahan nyo si De Lima, di ba? Kung ano-anong pinagsasabi mong masama kay De Lima. Di ba, mga kababayan? Ano ba yung mga pinagsasabi niya kay De Lima dati? Na nandito kay Sir Benji, no? Na kagaguhan niya, Nandito ba kay Sir Benji? Nakita ko lang po kasi nung last time, Ewan ko. Ewan ko lang, na-delete yata ni Sir Benji. Kung ano-anong pinagsasabi niya kay De Lima, na nung datin pa siyang nasa Akbayan ba yun? O Anak Bayan? Panggugulang kay De Lima, ay hindi po yata dito. Hindi yata kay Sir Benji, sa iba yata. Pasensya na, hindi ko kasi na-share Dati pag may sinishare ako, kaso hindi ko po yata na-share, pagpasensyahan nyo na. Nitingnan ko lang po, mga kababayan, kung nasaan na yung nakita ko sa isang post may isang post ayan po yung pinagsasabi niya yung November 24, 2017, Impact Leadership pala ito. Pinagsamantalahan mo ba itong si Leila De Lima nung nagkaroon kayo ng relasyon? Yun yung mga investigasyon nila. Napakahilig mo naman mangsalat Kabayang Party List Representative to Ronnie Dayan during the House on Justice hearing on the alleged believed drug trade. Ayan yung De Lima time yan. Tapos ito pa, Roque on De Lima preparing AFP custody dahil maraming lalaki. Di ba? Sa first couple pala yon, mga kababayan, no? Tignan nyo na lang yung na first couple sa FB page. Biruin mo yon, mga ganun ang panlalait mo. Ibig sabihin, isa ka din pala na power tripping ka din. Bakit ko po pinakita yun? Power tripping din siya Diba? Tapos ngayon, yung dating pinamugaran mo, naging mambabatas ka, you are accusing them of power tripping. Ano palang ginawa mo nung ikaw ay congressman? Diba power trip ka rin? Former presidential spokesperson Harry Roque on Monday accused Congress of power tripping following contempt and arrest orders issued against him due to his alleged connection to illegal pogo. Harry Roque, hindi ka pa ina-accuse. Ang gusto lang nilang malaman, wala pa nga silang sinasabing you are connected really. Pero dahil nga sa pagiging defiant mo, pwede ka nang i-connect na may connection ka sa illegal pogos. Ang madali lang naman yan, ang siste, ikaw ang nag-promise to clear up your name. Para malinis mo pangalan mo na wala kang connection sa illegal pogo, bakit hindi mo pakita sa kanila? Ipa-executive session mo na lang para hindi lumantad. Ngayon, ginalit mo sila. Talagang isa sa public yan para malaman ng taong bayan kung talagang may kinalaman ka sa illegal pogo. Sinabi na ba nila na may connection ka talaga? Ayun nga magiging pinaka-final word para sa akin pong opinion. Ano pa sabi niya dito? He is not a fugitive daw. Sabi niya, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Pugante ka pa rin. Pugante is pugante. Huwag nyo nang salsalin pa para kang si Toryon. Hindi lang pumahanap. Hindi po siya pugante. Hindi nagtatago. Hindi lang pumahanap. Parang ganun lang yan Hindi ka nga pugante sa batas, pero pugante ka pa rin sa Kongreso kasi may arrest warrant ka. Kung matino kang tao, dati kang mambabatas, alam mo dapat yun. Diba? Dahil ang tingin ko naman, kung na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po ay cited in contempt of the people of the Philippines. Kung anong pinagsasabi niya, dati ka dyan Alam mo yan. Ngayon, hindi na convenient sa'yo, kaya kung ano nang pinagsasabi mo. Di po ba? Hindi po tama yung ginagawa nila, pasigaw-sigaw. Kapag ayaw ng sagot, contempt ka agad, nagpa-power tripping na po. Sinigawan ka ba? Sinigawan ka? Sino sumigaw sa'yo? Wala naman sumigaw sa'yo during your time Nung 2 hearing na umaten ka, wala naman. Di ba? Sino sumisigaw doon? Baka mataas lang ang boses ni Paduano. Roque, dati mong ginawa yan, pinakitaan ka namin ng ebidensya kung makapagsalita ka nga, di ba? Bastos ka din. Ngayon, karma is a bitch. What comes around, goes around, di ba, Roque? Ngayon, binabalikan ka lang. Lalo kang makakakita ng kaaway dito.
'Di ba? You burned bridges already, Roque. O hindi ka, wag mo na kaming paikutin. Puganti is puganti. Whether Congress, Senate, or sa batas, puganti is puganti. Ito pa sabi niya. However, Roque claims the lower house order was illegal and he would wait for the Supreme Court's action on the matter. Ay, nako. Talagang sasalsalin niya pang paglaya niya, mga kababayan. Ang tanong, magpaparesto ba ako? Hindi. Naniniwala kasi ako na kapag ang Kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan, naging guilty of abuse of power, of grave abuse of discretion, amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema, kaya antayin ko po tumakbo po siya sa Korte Suprema, mga kababayan. Pupertor, puganti ka pa rin. Korte Suprema, dapat paglabas nyo ng desisyon, kung mali ang desisyon ng Kongreso, dapat may nagreklamo na, ikaw lang Dapat nireprimand na ng Supreme Court. O ngayon, kung sakaling mali po si Harry Roque, Supreme Court, anong gagawin nyo sa kanya? Will you reprimand him bilang isang abogado na tumatakas sa Kongreso? Di ba mandato naman ng Kongreso? Kayo na mismo nagdesisyon yan, Supreme Court, na meron trabaho nila in aid of legislation. Naging abusado ba ang Congress? Hindi naman. Patas nga. Hindi ka nila kino-urge na dalhin mo yung dokumento. It was you voluntarily promised to them. Yun lang ang pinangahawakan nila. Ngayon, iniipit mo na. Sino ang iipit sa'yo? Di sarili mo. Ito pa sabi niya, samantalang nag-aantay po ako, importante po ang aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya nung nangyari nung una na nag-surrender ako nung una. Tanga! Kaya ka na contempt, nandun ka na 24 hours ka nga lang Hindi ka nga naman sumurrender Nandun ka na Paano ka sumurrender? Di ba? Ay, nako. Ito pa, mga kababayan. Ito naman ang sabi ni Laguna Representative Dan Fernandez. For his part, Committee Chairman ng Public Organization said Roque must face the consequences of his actions. We respect his decision not to submit to the authority of the Quad Committee's order of contempt, but he must expect the repercussion of his act. Tama. There's nothing in the hearing that we shouted on him and cited him for contempt. The abuse of power allegedly being employed by the Quadcom is out of context. Ayun, tama. Wala nga po During that time na nandun siya sa hearing, siya mismo, sabi nga ni Ace Barber, malumanay nga siya, very cooperative siya. Siya pa ang nag-promise. Ngayon, nung pinapalo up lang namin, yung sinabi niya, ngayon, kami na ang gago. Kami na ang abuse of authority, abuse of power. Hindi naman kami ang nangako. Siya nga ang nag-volunteer. Tapos nung hihingin na, ayaw niya na, sinasabihan na kaming ganito, di kinontempt namin siya. How many times na? 5 na yon. 3 beses ka nang hindi sumipot. Di kasalanan mo yon, di ba? Tapos sasabi kayong transparency and accountability, kayo ang wala nun. Yari ka. Sabi nga dito, you have to face the consequences. Yari ka. Face mo ang consequences ng magiging action mo. The lawmaker also said that nothing will prevent the lower chamber sergeant at arms from implementing the arrest order against Roque. Tama po yan. On the other hand, House Secretary General Renal Velasco said Roque should just appear before the lawmakers. The best thing he can do is to just appear at the Quadcom hearing to explain his side. Correct. Ngayon, ano pong sabi dyan ni Representative Pimentel? Harry Roque is already a fugitive because he is in hiding. Hindi daw po siya pugante. Ayaw niya lang pong masupil ang kanyang kalayaan. Ay, Roque! Flight is a sign of guilt. Nakita mo na yung dokumento na gusto mong dalhin sa kanila to prove you're innocent, lalong mag-i-incriminate sa'yo. Ngayon, kaya kung ano-anong pinuputak mo, deflection, abuse of power, hindi ka nga in-abuse. Wala silang in-abuse na power. It is in the context of their authority to cite you in contempt because of 3 times they gave you ample time to show it to them. Mahirap ba yung ipakita? Ang dami mong dahilan? Sana naman ang Supreme Court makita natin. Di po ba? Eto pa. Yung isa pa tong kalbo na ito, yung K9 ng mga Duterte, katanga-tanga talaga. No?
Hindi mo alam kung nagtatanga-tangahan o nagbobobobohan tong si Bato eh. O ito po, bigyan lang natin ng pansin yung mamang kalbong canine na ito. Bato, Aspidea. Can bald men undergo hair follicle drug test? O yun. Kalbo na nga eh. Ano pang kukunin mong buhok? Saan ba inaano ang follicle test? Hair follicle. Oh, kalbo. Ang tanga mo naman ba to? Bald men eh. Kalbo. Kalbo dito. Oh, di ba? Ano ba yan? Pang-iinsulto? Pang-aasar? Yan po yung tanong niya during the budget hearing daw ng PIDEA na pinapropose na 3.8. Lalaki naman ng budget nitong mga to. Bilyones, mga kababayan. Lalaki ng ano mo, ng budget ninyo. Ang problema po sa hair follicle test, pag ginupit ko na yung buhok ko, wala ka na, zero na, laso. Ano ang sabi mo? Di ba? This prompted De La Rosa to ask if bald men like him could still undergo hair follicle test. Ang sabi ni Bato, ako, kalbo ako, hindi ako qualified mag hair follicle test. Ang sabi naman ni Lasso, wala sir. Oh. De La Rosa then asked if genital hair or nasal hair could be used for this type of drug test. Pag sinabing hair, sir, hair lang talaga sa ulo. Baka pwede yung hair sa ilong. Sabi ni, sa genital, sabi ni Bato. Sagot ni Lasso, pwede sir lahat. O, kahit na saang buhok daw, basta may buhok. O baka pwedeng kulay. O, ganunin nyo na lang yung kilay ni Bato. Lahat daw ng buhok, di ba buhok din yung kilay? O baka namang may kilay pa naman ng konti si Bato, kilayan nyo na lang. O kaya yung buhok niya sa tumbong niya. No? Di ba? Gago. Pero paano kung sinishave nyo rin, sir? Kasi once na pinutol mo yung buhok mo, wala nang traces doon. Correct. Pag pinutol, wala na. Sisibol na naman yan eh. Anybody who wants to do hair follicle test, pero shave na siya, useless na. Pati babae, for example, wala na siya. Sabi nila. So, pag sinave mo pala, pinutol mo yung buhok mo, mawawala na yung traces kasi tutubo na naman. As on the efficiency of the hair follicle drug test, PIDEA Laboratory Service Acting Director Angela Salvador says this kind of test could detect drug use in the past 90 days. So gusto nyong ipa-hair follicle test si Pangulong Marcos, 90 days na lang pala. The standard period for detection of drugs in hair, it will vary, but the average is 90 days. This is far from the urine test which only detects recent use of drugs. According to Salvador, a drug test using urine could only detect methamphetamine, hydrochloride, or commonly used as shabu-shabu 2 or 3 days after a person last use. For cannabis or marijuana, Salvador said it will be detected in urine up to 1 week from a person's last use. However, Salvador said these time periods could vary as there are a lot of factors that could affect the result of urine test and among others. Ayan. Bato, pang-iinsulto lang naman, panluloko lang eh. Alam mo naman yung Bato eh. Nang aasar ka lang, nagbobobobobohan. Kalbo ka nga, paano ka i-hair follicle test dyan sa ulo mo? Di kunin na lang sa mong buhok mo, maganda sa tumbong mo. Oo, para maamoy nila kung paano ka kabaho. Gago. Ay, nako. Follicle test. Ang pinagtataka ko, bakit mga budget nila billion, no? PIDEA, billion. Wala rin ang PIDEA. Lahat na lang mga kababayan. O kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Pugante na ba talaga si Roque? Sabi niya, hindi po. Hindi po ako pugante. Ayoko lang pong maano ang aking kalayaan. Mag-aantay daw siya sa desisyon ng Korte Suprema. Yari ka, antayin mo yan, Roque. Kahiya-hiya. Kala ko ba maisog? Haharapin mo lahat. Ngayong nabilanggo na ako at 24 hours ka lang nabilanggo. Wala pa nga yatang 24 hours. Ang yabang mo na. O kayo po mga kababayan, kung inyong masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye. God bless.